Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Gamit ang acetylene, winasak ang mga vault na nasa loob mismo ng Pogo na Zunyuan Technology sa Bamban sa probinsya ng Tarlac. Ipinagutos ito ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 na buksan ng mga nasa mahigit 20 mga vault sa loob mismo ng mga building sa compound. Kailangan din kasi na i-inventaryo kung ano ang mga nasa loob nito upang mas maimbestigahan ng mga otoridad. Kasama sa mga nanonood habang binubuksan ng mga vault ay ang Anti-Money Laundering Council o AMLA, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, PAGCOR, PNP-CIDG at ilang mga prosecutors. Sa unang dalawang vault na kanilang binuksan, mga dokumento at mga passport ang kanilang unang nakita. Sa pangatlong vault naman ay tumambad na sa kanila ang mga nakabundle na pera na aabot sa 5.5 million pesos ang halaga, kasama pa ang nasa 1,000 dolyar. Mahalaga para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang mga dokumentong magtuturo sa illegal na operasyon ng naturang Pogo Hub na maaari nilang magamit sa korte sa hinaharap. Importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Usually mga nandyan na lang yung mga pangpasahod nila, mga operating expenses and all. Pero what we need are evidence that would lead us to their digital currency, crypto wallet, kasi yun ang lifeblood ng mga Pogos eh. Kabilang pa sa mga nakuhang mga papeles sa loob ng vault ay ang mga dokumentong may kinalaman sa sasakyan at bill sa kuryente, at ang lahat ng mga ito ay nakapangalan kay Amnesia Girl at Bamban Mayor Alice Go. The operating units are concerned, ang mga nakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the Department of Justice. Matapos nito ay 16 na vaults pa ang kanilang sumunod na binuksan sa parehong compound pa din. Sa unang vault ay nakakuha sila ng isang pares ng naka-plastic pang posas at isang retractable na baton o isang uri ng pamalo. Ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na si Dr. Winston John Casio, posible umanong ginagamit ang mga ito sa mga nagtatrabaho dito na hindi nakakakuha ng kanilang quota o target sa isang araw. Maaaring pinoposasan umano ang mga ito, binubugbog, pinapalo ng baton at binabatukan sa tuwing sila ay hindi nakakatarget sa dapat nilang ma-achieve. Maaari ding verbal abuse at kung ano-ano pang klase ng parusa at abuso ang ginagawa sa mga nagtatrabaho dito o empleyado na hindi na-meet ang kanilang target. Sa ibang mga vault naman ay nakita nila ang mga seed braces o ang mga cards na naglalaman ng mga passcodes at PIN upang buksan ang mga digital at cryptocurrency wallets kung saan doon nakaimbak ang perang nagagawa ng Pogo. Sa ibang vault ay nakakuha pa rin sila ng mga nasa 23 million pesos na cash na maaaring operation funds umano ng kumpanya. Nakakita din sila ng ilang mga cellphones sa loob ng ilan sa mga vaults. Mayroon din silang nakuhang mga sari-saring mga flash drive sa ilang vaults at ilang mga dokumento, kabilang na nga dito mga rehistro ng mga sasakyan at mga immigrations at DOLE IDs. Isinalang ang mga ID sa pagsusuri sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno upang matukoy kung legal ang mga ito. Samantalang ang mga cellphones naman na kanilang na-recover ay sasailalim naman sa digital forensics. Kinwestiyon ng alkalde ng Bamban na si Alice Go sa kanyang pagkakasangkot sa naturang Pogo Hub sa kanyang nasasakupang lalawigan. Subalit ayon sa kanya, wala umano siyang kinalaman sa nasabing illegal na mga aktibidades sa compound at lalong hindi niya ito pag-aari. Ayon pa sa kanya, nagbenta lamang umano siya ng sakyan sa isa sa mga empleyado sa Pogo Hub na hindi pa umano napapalitan ng pangalan hanggang sa ngayon. Noong taong 2020 naman, naghanap siya ng mga negosyante na pwedeng umupa sa mga lupa na pag-aari niya sa Bamban at hindi pa umano siya ang mayor noong mga panahong iyon.
dahil umano sa husay niya sa pagsasalita ng Mandarin. Nakahikayat siya ng mga Filipino-Chinese investors na magtayo ng mall at mga apartment building sa kanyang mga lupain na nasa likod mismo ng munisipyo ng Bamban. Subalit noong siya ay kumandidato na bilang alkalde ng lalawigan ng taong 2022, ibinenta na niya umano ang kanyang share sa nasabing lupa. Pagkurang araw-araw na nagmo-monitor sa operasyon ng naturang Pogo Hub sa Tarlac, subalit tila nalusutan pa rin sila. Noong nakaraang taon, ni-raid ang isang Pogo at nakita nila doon ang nasa mahigit 100 mga Chinese nationals na agad namang pinadeport ng gobyerno. Ang mga Chinese nationals na ito ay pinaniniwalaan ding sangkot sa pangahak ng mga government websites, surveillance, sangkot sa human trafficking at detention. Napag-alaman din na si Alice Go ay may kaugnayan sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated na pinalitan lamang ang pangalan bilang Zunyuan Technology Incorporated matapos itong i-raid sa kauna-unang pagkakataon noong Pebrero ng nakarang taon. Noong taong 2020 nang si Go ay hindi pa mayor, napakiusapan niya ang mga opisyal ng Bamban na makapag-operate ang Hongsheng sa kanilang lugar. Nasa 8 hektaryang Pogo Hub ito na may 36 na mga gusali na muli din namang ni-raid noong nakaraang Marso lamang dahil naman sa human trafficking, violations of human rights at serious illegal detention. May hawak na ilang mga opisyal na dokumento si Sherwin Gatchalian na nagpapakitang may kaugnayan si Go sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated na nagpalit ng pangalan at ginawang Zunyuan Technology Incorporated matapos ang kanilang pasilidad sa barangay Anupul sa Bamban, Tarlac ay na-raid noong nakaraang Pebrero 2023. Noong si Go ay hindi pa isang mayor at tipikal pa lamang na residente ng Tarlac ng taong 2020. Napakiusapan niya ang Bamban Municipal Council na mag-operate ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa kanilang lalawigan. Ang naturang pasilidad ay nasa 8 hektaryang lawak at may 36 na mga gusali. Noong May 7 hearing sa Senado, walang alinlangang sinabi ni Go na hindi umano siya kasama sa kahit anong klaseng Pogo operation sa Pilipinas. Ang mga papeles at dokumento na isinusumite at ipinapakita ni Go sa mga mamabatas ay halos hindi magkakatugma. Paulit-ulit lamang din umano ang sinasabi ng alkalde ayon kay Senador Loren Legarda. Pinipilit ni Go na siya ay isang tunay na Filipino subalit ang mga papel na hawak niya na nagpapatunay dito ay medyo nakakalito at hindi tugma-tugma. Ang pagiging tunay na Filipino ay isa sa mga basic na requirements na hinahanap ng COMELEC o Commission on Election para sa mga Filipinong nagnanais tumakbo sa isang posisyon. Subalit sa kaso ni Go, paano niyang nagawang manalo bilang mayor ng Bamban sa Tarlac at maungusan ng mga tunay na Pilipinong kandidato noong nakaraang 2022 elections. Dapat din na ang mga kandidato bilang mayor o kahit anumang posisyon sa local government ay dapat na mga natural-born Filipinos tulad na lamang din ng mga nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno. Pero paano nga bang ang isang babaeng Chinese na ito na bigla na lamang sumulpot sa kung saan siyang kumalap ng may pinakamaraming boto noong 2022 elections at nahalal na nga bilang alkalde ng Bamban? Hindi ba't nakakapagtaka naman talaga ito? Nanalo siya at lumamang bilang isa lamang independyente ng 468 na boto laban kay Joey Salting mula sa Nationalist People's Coalition na nakakuha lamang ng 16,035 na boto. Paano niyang natalo ang mga ito nang ilan ay mula pa sa mga matatag na partidong politikal na kilala ng buong bansa noon pa mang unang panahon? Habang lumilipas sa mga araw at mga hearings, tila mas lumalabo pa ang mga paliwanag ni Go tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Pero kasunod nito ay tila lumilinaw naman sa madla kung ano ang totoong nangyayari. Sa pagkakadawit ni Go sa anumalyang kanyang kinakaharap sa kasalukuyan, tiyak na maraming mga ahensya ng gobyerno ang mananagot at babatuhin din ng mga maanghang na tanong na dapat nilang sagutin ng malinaw at maayos. Siguradong maraming mga kilalang opisyal ng gobyerno ang madadamay at isa-isang madadawit sa kasalukuyang tensyon sa Pilipinas. Pero kung kayo ang tatanungin mga paps, dapat nga bang itigil o iban na lamang ang Pogo sa Pilipinas na siyang pangunahing layunin ni Senador Sherwin Gatchalian o dapat pa rin itong magpatuloy? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento o matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.